Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga gili kong mga kapatid, ngayon ay linggo ng Palaspas. Kudiat na tayo ay pumapasok na sa mga mahal na araw. Ngayon ay babasbasan natin ang inyong mga palaspas, sumasagisag at simbolo na si Kristo ay magtatagumpay sa buhay na kanyang tatahakin upang tayo ay maliligtas. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay magtatagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-alay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ngayon ay ating itataas ang ating mga palaspas para sa pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem sa kanyang pinaghaharian. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel. Umawi at lughang magalak sa kanyang pagdating. Pinanghala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel. Umawi at biglang madala sa kanyang pagdating. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel. Umawi at lughang magalak sa kanyang pagdating. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pangindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang magniningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa paskong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang
lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya dinakila ng Diyos, binigyan ng alang takbo. Sa langit at sa siyang sinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpatulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo, ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y
sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na porpora. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patutiyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, ang kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung saang tinatawag na Golgota. Ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan niya sila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakda laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nakasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan natatango-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di maligtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inilapusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang may 3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eli, Eli, lema sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsuluhod ang lahat.
Magsitayo po. Biglang nahawak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal, at kanyang nakita kung paanong namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga gilo kong mga kapatid, ngayon ay nagsisimula na tayo sa pagpasok sa mga mahal na araw. Nandito na tayo sa pinakapuso, pinakasentro, sa pinangahawakan ng ating pananampalataya. Lahat ng meron sa ating pagiging Kristiyano ay matatagpuan sa dakilang misteryo na magaganap sa mga darating na araw. At sa pinasisimulan natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbasbas natin ng mga palaspas. Ang mga palaspas na ito ang sumasagisag ang bagay na ito para sa tatlong realidad ng buhay, pananampalataya. Ang mga palaspas natin ay sumasagisag ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang simula ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, simula ng mga mahal na araw. Mga giliw kong mga kapatid, isa-isahin natin ano ba ang sagisag ng mga palaspas na ito o simbolo upang makita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Una, ang palaspas ay sagisag ng isang mapagmahal na Diyos. Ang palmera ay simbolo ng walang hanggang sukat na pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito ay ang pag-aalay niya ng kanyang sarili para sa ikatutubos ng sanlibutan. Inilalagay natin ang mga palaspas na binasbasan ngayon sa lugar na lagi nating makikita upang lagi din nating mapaalalhanan ang ating mga sarili na ito rin ang punot dulo ng ating mga gawain sa maghapon at maging sa ating mga buhay at sa ating mga minamahal sa buhay. Hindi tayo ang mga mapaghiganting tao. Hindi tayo ang mga mapagtanim ng sama ng loob laban sa mga taong hindi gumawa ng mabuti, lalo na sa ating pamilya. Hindi tayo yung klase ng tao na maninira dahil sinaktan tayo. Mga giliw ko mga kapatid, ang mga palmera o mga palaspas na ating makikita araw-araw ay paalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Na tayo rin ay tinuturuan kung paano tayo magmahal. Ilalagay natin iyan sa ating mga pintuan o kung saan man na makikita natin. Paalala na si Jesus, si Kristo, anak ng Diyos, nagmahal sa atin. Kaya tayo rin ay matutong magmahal. Ang mga palaspas na makikita natin araw-araw ay paalala. We become what we love. And who we love shapes what we become. We become what we love. And who we love shapes what we become. Unang paalala sa atin, ang mga palaspas ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pangalawang paalala sa atin, ang palaspas ay simbolo ng matiisin niyang pagpapakasakit. Noong panahong iyon, iilan lamang ang tunay na nakakaunawa sa mga ginagawa ni Jesus. Mabibilang natin sa ating mga daliri ang nakikita ng totoong dahilan kung bakit niya
kinakailangang pagdaanan ang lahat ng ating matutunguhan sa mga darating na araw. Mga giliw kong mga kapatid, kuhang-kuha at akmang-akma ang paglalarawan na ibinibigay sa atin ng unang pagbasa. Sabi sa ating unang pagbasa, parang batong matigas. Sa pagtitiis, walang nakakaalam ng sakit na kaniyang dinadamdam. Mga giliw kong mga kapatid, inilalagay natin ang mga palaspas na binasbasan ngayon sa lugar na madali nating makita sa ating mga tahanan upang ipaalala sa atin lagi na kaya rin nating magtiis ng mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo yung tipo ng Kristiyano na laging tatakbo at gagawa ng paraan upang makaiwas. Hindi tayo ang mananampalataya na husto lamang sa masasayang sandali sa paglilingkod sa Diyos. Katulad tayo ni Jesus. Matiisin kahit yan ay hindi patutuong kagagawan natin. Maging gabay nawa natin ang mga salita ni Jesus. Ang mga salitang ito, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo? Hindi mo ba tatanggapin kung bigyan ka niya ng pagdurusa? Mga giliw kong mga kapatid, si Jesus naging matiisin. Si Jesus nagpakasakit. Si Jesus nagsakripisyo para sa atin. Kinaya ni Jesus. Mga giliw kong mga kapatid, lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Lahat tayo ay dumadaan sa pasakit ng buhay. Pero huwag tayong sumuko. Kung paano nga makikita natin ang mga palmerang iyan na naging simbolo ng pagpakasakit ni Jesus at naging simbolo ng tagumpay ni Jesus. Tayo rin, sa lahat nating pinagdadaanan sa buhay, huwag tayong sumuko. Magtatagumpay din tayo. Pangatlo, na paalala sa atin ng mga palmerang ito, ang mga palaspas ay simbolo ng matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Mga giliw kong mga kapatid, sa dami ng nagplano at nagtulong-tulong upang pagtakhan o pagtangkaan ang buhay ni Jesus, ay heto na siya sa kaganapan ng plano ng Diyos. Nandito na siya sa huling yugto ng kanyang misyon. Ang paggunita natin sa maringal na pagpasok ay pagkilala natin sa kanyang pagtatagumpay. Kaya naman ang pagwawagayway sana natin ng ating mga palaspas ay nawa tunay na pagpapakita natin na ang Diyos ang nagwagi sa ating buhay ngayong panahon ng Kwaresma. Na nagapi ng Diyos ang pagiging makasalanan sa ating buhay na hindi tayo ang mga makabagong sumasalubong sa Kanya, ngunit tayo rin pala ang magtatatwa at sisigaw na ipako siya sa krus. Katulad ng mga ginawa ng mga tao sa mabuting balita. Dikat ganun din ang nangyari. Kung sino yung sumalubong kay Jesus nung siya'y pumasok sa Jerusalem, sila din ang sumigaw kay Jesus na ipako siya sa krus. Mga giliw kong mga kapatid, sana hindi tayo yung mga makabagong tao. Nakasabay sana ng pagsalubong natin, makikita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. At hindi tayo ang magsisigaw na ipako rin siya sa krus. Mga giliw kong mga kapatid, paalala sa atin na Jesus, ang mga palaspas natin ay simbolo ng pagpasok ni Jesus upang siya'y magtagumpay. Harinawa tayo rin, mga giliw kong mga kapatid, sa bawat pagtingin natin, sa bawat pagtanaw natin, sa mga palaspas na ilalagay natin sa ating mga tahanan. Yan sana ang maging dahilan kung bakit tayo magsusumikap. Yan sana ang magiging dahilan kung bakit tayo ay haharap, babangon, para ipakita din
kung gaano natin kamahal ang Diyos. Mga gilo ko, mga kapatid, tatlong paalala sa atin ng selebrasyon natin ngayon, Linggo ng Palaspas. Una, ang mga palaspas natin ay simbolo ng mapagmahal na Diyos. Na hindi tayo pababayaan, hindi tayo babaliwalain, hindi tayo tatalikuran sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pangalawang paalala na ang palaspas na ilalagay natin sa ating mga pintuan, sa ating mga tahanan, ay simbolo ng pagiging matiisin ni Jesus. Na tayo ay tinuturuan na sa lahat ng hamon natin sa buhay, kayang-kaya natin dahil kasama natin ang Diyos. At pangatlo at panghuli, ang palaspas ay simbolo ng mapagtagumpay o matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Mga giliw kong mga kapatid, paalala sa atin na sana hindi lang tumitigil ang buhay natin sa kung saan tayo nasaktan, sa kung saan tayo humarap sa maraming problema, sa kung saan tayo bumagsak. Sana makita din natin kung paanong nagtagumpay si Jesus. Tayo rin, kasama niya, ay magtatagumpay din dahil sa ating pananalig at pagkapit sa Kanya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon na nakakaunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan. Idulog natin ang ating mga kahilingan. Maawaing Diyos, Ama, dinggin mo kami. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Katulad ng mga tumangkap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas nawa lagi ang mga puso ng lahat ng mananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang Santo Papa, ating obispo at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang mga biktimang pinagkaitan ng hustisya ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at magtamo ng anumang karapat-dapat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway maunawaan nating ang mga hirap at sakit na dinanas ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala sa kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway lahat na nagsusuong sa panganib ng sariling buhay para ipamahagi ang Ebanghelyo ay makapagpaningas ng katatagan at tapang ng lahat ng misyonero sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, alalayan mo kaming mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus sa pakikibahagi namin sa Kanyang paghihirap
Makibahagi rin nawa kami sa kanyang kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Maaari na pong magsitayo ang mga nagnanais mag-alay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang sumaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong labanan. Katulad ng kalimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang sumaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristong aming Panginoon. Ang sinuman kung dapat makisalong ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang sumaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin ng pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadahilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yung inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, nahingaan, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Sama-sama nating dasalin ngayon ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin.
amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mga palad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, may kataglang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.